Mga kabalik, mga ka-mindshift, reality check tayo. Araw-araw na lang parang championship fight ang politika natin. Administration versus opposition. Marcos, Duterte, may pinklawan pa. Batuhan ng putik, paingayan, palingasaw ng issue. Pero tanong ko sa'yo, pag sila ang nagbabangayan, sino ang sumasalo ng tama? Tayong mga Pilipino, lalo na yung masa, yung nagtatrabaho, yung nagko-commute, nagtitinda, nagbabayad ng tax, nag-aantay ng serbisyo. Kaya ito naman ako, for the end time tanggalin na natin ang kulay, tanggalin na natin ang paksyon-paksyon. Kasi pag ginawa nating idol ang politiko, automatic may free pass yan sa utak natin. Kahit mali, ipagtatanggol. Kahit may ebidensya, iikot ang paliwanag. Kahit harap-harapan na, sasabihin, edited yan, AI yan, troll yan, bias yan. At ito yung masakit. Hindi ko rin masisisi minsan ng kababayan natin. Kasi grabe ang information war ngayon. Social media, fake news, trolls, paid propaganda, influencers na halatang may kulay, may media na alam mong may kinakampihan. May content creator na parang press con lang ng kampo pero naka-vlog format. Ang resulta, hindi mo na alam kung sino ang paniniwalaan mo. Kaya ang advice ko, simple pero matigas. Kapag may balita, due diligence, investigate. Huwag isang source lang. Kung may lumabas na claim, tanungin mo agad, nasaan ang dokumento? Nasaan ang official record? Nasaan ang transcript? Nasaan ang COA report kung usapang pondo? Nasaan ang court filing kung usapang kaso? Nasaan ang Senate hearing video kung may sinasabing statement? At kung video yan, hanapin mo yung full clip, hindi yung 12 seconds na pang rage bait. Kasi ngayon iba na eh. Dahil sa technology, nare-record na audio, nare-record na video. Ang problema lang, pinuputol, pinipili, pinapaganda para pabor sa narrative. At minsan mapapansin mo rin, trending sa social media, pero sa ibang mainstream parang wala. Or minsan baliktad, headline sa TV, pero pag hinanap mo yung primary source, manipis pala ang basehan. So anong gagawin natin? Cross-check. Hindi dahil favorite mong channel, tama na. Hindi dahil galit ka sa kabila, mali na agad. Mga kabalik, mga ka-mindshift, ito ang core principle ko. Panagutin ang may kasalanan kahit sino pa yan. Kung Marcos ang may sala, panagutin. Kung Duterte ang may sala, panagutin. Kung oposisyon man o administration, panagutin. Kung kakampi natin sa emosyon pero may ebidensya ng katiwalian, panagutin pa rin. Kasi ang goal natin hindi manalo ang kampo. Ang goal natin, manalo ang Pilipinas. At walang bansang uunlad kung ang mga magnanakaw ginagawang santo ng supporters. At idadagdag ko ito, mga kababayan, huwag tayong magsasawa, huwag tayong magsasawa maningil. Hindi pwedeng tigilan natin to kasi pag tinigilan natin at hindi natin sisingilin sila, sila ang nanalo, tayo talo pa rin. Kaya hindi pwedeng bahala na sila, hindi pwedeng wala na akong pakialam, hindi pwedeng ganun mga kababayan. Ang kailangan talaga natin, panagutin sila, hindi pwedeng manahimik tayo, sisingilin natin sila, tulong-tulong tayo. Kasi pag tulong-tulong tayo, may pag-asa tayong lahat. Kaya simula ngayon, gawin nating standard. Evidence muna bago emotion. Proof muna bago post. Tanong muna bago tanggol. At ito ang CTA ko sa'yo. Sa susunod na may mainit na issue, bago ka mag-share, maglaan ka ng kahit 10 minutes. Hanap ka ng 2 to 3 sources na magkaiba ang perspective. Tapos hanapin mo yung pinaka-primary. Dokumento, record, hearing, report. Kung gusto mo, i-comment mo dito anong issue ang gusto mong i-reality check natin next. Pero rule dapat may basehan, hindi chismis. Bigyan mo ako ng clue kung saan hahanapin, anong report, anong hearing, anong document trail. Mga kabalik, tanggalin na natin ang idolo-idolo. Tanggalin natin ang kulay. Kasi sa dulo, hindi sila ang magbabayad ng presyo ng katangahan ng governance. Tayo, mga anak natin, pamilya natin. Reality check, balik values, mind shift. Balik sa katotohanan.